Good morning guys mga karods. Update po tayo sa DIY na FM antenna natin. Ayan. Paalala lang mga kadudes, kung bago ka pa sa channel ko, please like, subscribe, bell all, and share. Yung antenna natin guys. So ngayon, kasi paggawa ko niyan guys, gumamit tayo ng BNA pag-tune. So ngayon nakahiram ako ng watt meter, power meter, watt meter para sa FM, at saka may SWR na din, standing vibration na meter. Tingnan natin guys kung totoo ba yung reading ng BNA na gamit natin. Antabay guys. Ayan guys, ayan na ngayon guys. So ito yung nahiram natin na SWR and power meter. Lagyan natin ang ilaw guys. SWR and power meter, Diamond brand, maximum reading guys, hanggang 200 watts yung power na kaya niya. 1.8 to 200 MHz. Yan yung mga pictures niya guys. So ito yung temporary setup ko ngayon. Ito yung download ko guys. So yan yung temporary setup ko. Power supply, nilagyan ko ng fan. May tayo, thermal sensor para sa power supply. Ito yung sensor sa power supply. May tayo, display, makita natin yung voltahe at saka ampere na pumapasok dito sa mini transmitter natin guys. So ayan, so mini transmitter pinapasok natin sa watt meter, tapos out tayo dito sa antenna, yung kanina na pinakita guys. Susubukan natin, plug na natin guys. Okay. So ito yung temperature ngayon sa power supply. Yan, 27.6. Ito yung sensor niya sa gilid. So sa ngayon guys, ito yung input voltage niya. Yan, 12.75. So sa output niya guys, 0 pa. So i-on natin. Yan, ito na yung transmitter natin, Chinese na maximum of 7 watts, temporary guys. Ito yung tinutune natin na frequency. Yan. So connected. Okay, baka nakalimutan ko guys.
So ngayon guys, una natin ayan, power out 100 ang nakalagay. Digitally controlled to na mini transmitter guys. So ayan. So ngayon tingnan natin kung power muna, power. So ito yung power. Balik natin yung ilaw guys. Ayan. So power muna tayo. Forward. So sa ngayon guys, ang tansya ko nito nasa 2 watts yung output natin. So 5 watts lang nilagay natin dyan, 5 watts para makita natin dito. Forward tayo, forward. Ayan guys, so forward nasa 2 watts, 5 watts dyan guys, 5 watts. So sa baba tayo mag repair 5 watts. So nasa 2 watts yung output natin. Ayan. Nasubukan ko kahapon guys. Yung 2 watts na yan naabot ng mga 2 kilometer. Ayan. Nasa ano lang. Siguro mga 20 feet lang yung height ng antena natin. Plain area guys, umabot ng 2 kilometer. Then sa output na yan guys, ang SWR nya, tingnan natin yung forward. So ito yung forward. Pag i-reflect natin guys, totoo yung BNA na reading guys, kasi pag i-reflect mo guys, i-reflect natin, walang bumabalik na signal. Kung meron maliit na konti lang talaga guys. Pero kung unsatisfied kayo, balik natin sa forward. Ayan. Tapos i-calibrate natin yung transmit nya. Ayan, calibrate. So readingin natin yung SWR. Ayan guys, sobrang liit yung standing vibration guys. So ayan. So okay yung antena natin guys. Tumama yung BNA natin at saka yung meter. So ayan guys, 100 lang nakalagay dyan, pero yung talagang output niya is 2 watts. Ayan. Ayan guys, nilagay ko sa 20 watts range. So malapit siya sa, pero subukan natin guys yung full power ng transmitter natin. Yan, subukan ko guys. Yan lang natin. Yan yung maximum 300. So tingnan nyo guys, nasa range 20 tayo. Umabot ng mga 8 watts yung transmitter natin guys. Umabot ng 8 watts kasi sa design ito 7 to guys, 7. So ayan, nasa tayo, naka 20 na, 20 yung reading natin. So nasa mga 9 watts yung output, more or less. So ayan guys, ibalik natin kasi hindi tested yung natin guys.
balik tayo sa yan guys. So pagbaba natin guys, bababa din yan guys. Bababa din yan. Ayan. So sa 5 watts guys, nasa 157 ang ano, 157 dito. 5 watts yung output. So testing man lang tayo guys. Nilalagay ko yan sa 2 watts. Tapos makikita din natin yung ampere dito guys. Hindi ko pa nakita kung ilang amp pag naka-full tayo. Dali guys yan. Subukan natin ulit full power. Full power tayo guys, nasa 1.42 ampere kasama na yung fan natin. So kung bababa tayo ng power, bababa din yung ampere dyan. So yung kanina na 5 watts na selection natin, nasa 150, 157, o yan, 154. So yung 5 watts guys, kumakain ng 1.1 ampere. Yan guys, selection tayo ng 20 watts. 20. Umabot siya ng 5 watts. Nasa 1.1 ampere yung kain niya guys. So kung babaan pa natin siya ng power, lagay natin sa 2 watts. Yan, 2 watts. 2 watts yan guys. Para mas malinaw, bababa tayo. Nasa 3 watts pala yan guys. So 3 watts. Bababa pa tayo ng konti. Ayan. So 2 watts guys, nasa 90. Bumaba pa siya guys. Ingat natin ng konti guys. Biglang tumaas guys. 2 watts. So yan, nasa 2 watts siya guys. Nasa 5 watts range yung power output natin. So sa baba tayo mag-repair. 2 watts tayo. So sa 2 watts guys, nasa 0.85 ampere. 0.85 ampere yung kain niya guys. So yung ano natin, thermal sensor, nakasense na ng 39. Na umikot na yung fan natin. Pero yung dito sa transmitter, always na siya na naka-power on. May ano din tayo dyan sa loob guys, thermal sensor. Yan. Para hindi naman hindi madali masira yung fan natin guys. So kung talagang mainit na siya, saka lang siya activate. Kung sobrang init na, abot na yung ano natin, nilagay na temperature, saka siya ma-activate para hindi naman madaling masira yung fan natin. So yan lang guys, temporary. Yan yung gamit natin. Diyan natin tinotyon yung antena natin guys. So okay yung BNE guys. Umaayon siya sa wattmeter na to. Yan.
So ito yung update guys sa ginawa kong antena using wattmeter talaga at saka transmitter. So maganda naman ang nito guys, output sa FM. Sandali guys i-tune ko ito sa kaya lang hindi natin sandali guys. So ayan guys, kung magtatanong kayo kung maganda ba yung output ng mini transmitter natin, ito yung guys, ito yung cellphone ko, tinutune ko sa guys, tinutune natin sa frequency. So ayan, 107.1, power on natin. Ayan guys. Ayan guys, malinaw guys, walang ingay. Ayan guys. So maganda yung signal, walang humming. Kahit ang gamit natin ay switching power supply. So sa ngayon guys, yun lang muna ang update sa mini transmitter natin na ginawan ko ng bagong antena. So magandang araw sa lahat, magandang buhay. Salamat sa panonood. Shout out sa inyong lahat guys. Salamat guys. Bye bye.